Magandang hapon po, magandang gabi na. Naimbag nga, Rabim, may pabingi, maray na banggi. Magandang gabi, maayong gabi Maadyong gabi sa mga buholano. Sa labi na sa diha sa Talibon o taga-asa ang akong asawa. Sa Sikihor, sa Negros, Oriental, Occidental. Maayong gabi sa inyong tanan dira. Tapos sa Dumaguete. Tapos kay Lieutenant Dondon Bayot. Maayong gabi. Sa Surigao, Marayaw nga Duyom. Sa inyong sa Waray-waray maupay nga gabi. Sa Masanto siya labi sa mga kababayan ko diyan sa Pangasinan. Sa kaibigan ko kay Jaime Aquino na sikat na ngayon na vlogger. Sa kay Teacher Barbie Bautista na sinususpende ng Superintendent ng Pangasinan 2, Department of Education Division. Good evening, Lee Chen. Leonard Brosas, maupay nga kulop. Kulop pa ba? Gabi na, gabi. Okay. So, mapia magabi, langon sa mga pagariakan, ago sa mga pakat ko dyan sa Barm. Marayaw dom sa mga tausog. Basilan, Hulo, Tawi-Tawi. Sa mga taga Mariahangin, mga Muslims dyan sa Mariahangin. Assalamualaikum, Ramadan Mubarak. Umpisa na ng Ramadan, dapat magpuasa tayo. Puasa, ibig sabihin po, fasting. Kasi maganda talaga fasting sa biblical, sa Bible, sa Christian Bible, sinabi niya nag-fast si Jesus Christ 40 days nung challenge ni Satanas to gain the whole world. Pero sinagot siya ni Kristo, sabi niya, what do I profit to gain the whole world and yet loses my soul? So, yan. So, maayong gabi, Juan Alugin. Magabi sa Esperanza, Molino, Bacoor City, Cavite. Okay, this time we will talk about si William Vincent Marcos, bunso ni BBM. Ano nangyari sa kanya? Akala ay buntik sa road rage, buntik mabiktima. Muntik siya mabugbog ni aroganting gobernador Daniel Fernando ng Bulacan. Yung kwento, kahapon ay alas 7 ng gabi hanggang alas 8, tumatakbo, inubos ni Gobernador Daniel Fernando kasama niya mga escorts niya. Inubos niyang 4 na lane diyan sa NLEX. Wangwang. Si Boy Wangwang ito si si Gobernador Daniel Fernando. Boy Wangwang. Ngayon, rumaragasa galing sa norte. Yung mga sasakyan rumaragasa. Nakatinted. Rumaragasa. Hindi siya makadaan kasi naubos na ng mga escorts ni Daniel Fernando ang buong ang buong NLEX. Nako, anong nangyari? Buntik na makawitness ang bayan na patayin ang anak ng presidente. Ang nangyari po, nagalit si Daniel Fernando. Kasi bakit? Inobertikan nung naka-tinted na isa na Toyota na Toyota atay, basta SUV. Inobertikan. Nang ma-overtake, galit yung mga sila ni gobernador, si arrogante na gobernador. Tapos ang nangyari ay hinabol nila. Nang nahabol nila yung sasakyan na yon, nako, takot na takot yung ang driver iisa lang. Ang naabutan na driver iisa lang. At bata pa.
Tapos tinutukan nila lahat. Dami lang, mga higit 10 sila, may mga baril. Buksan mo! Buksan mo! Kung hindi, ratratin namin ito! Grabe. Kinabahan naman si ano, si yung driver. Eh di binuksan, wala siyang magawa. Akin ang lisensya mo. Di binigay nung driver yung lisensya. Nang binigay, nang nakita, William Vincent Aranita Marcos. Ha? Marcos! Ano ba si Presidente? Anak po, bilib naman ako kay William Vincent. Magalang na magalang, hindi arugante. Anak siya ng presidente. Tapos ito ngayon si Gobernador Daniel Fernando, galit na galit. Nung nalaman nila, anak pala ng presidente, takbuhan sila lahat. Mga kaibigan ni ano yun, Jason Mandawi. Ha? Takbuhan lahat. Takbo, pati si Gobernador, takbo. Ngayon, ito ngayon. Tinanggi ni Presidential Communications Office, PCO, na hepe, o acting pa lang siya, acting secretary, na si Dave Gomez, na hindi raw involved, hindi raw yun anak niya, ni BBM ang involved. Naku naman. Bistado na po, marami na po nakakita. At alam niyo ba, ang kinagalit ng mga tao doon sa kalsada ay nag-traffic na pakahababa, 1 oras hindi makadaan ang mga sasakyan. Grabe. O, ngayon, yan ang ngayon ang nangyari. Kaya ka, magtatanong lang tayo kay Jason Mandawi, sino ba yung Alin Calvo na yan sinasabi ni sinasabi ni Alin Calvo, ni Jason Mandawi? Sino ba yung Alin Calvo? Kalbo na nga ako eh. Please lang ha, huwag tayo mag-discriminate. Discriminating po yan pag tinawag nyo. Halimbawa, ako po ay bulag. Tinawag nyo ko bulag, discrimination yan. Tinawag nyo ko kalbo kasi kalbo ako, discrimination yan. Tawagin nyo na ako bubo, huwag nyo ng kalbo. Kasi pag tinawag mo ang tao kung ano ang natural sa katawan niya, halimbawa, pangit ako, tawagin mo ko pangit, ibig sabihin po ay discrimination yan. Kaya please, make an opinion of myself based on the words that I talk, not on the basis of what my head appears. Diba? On whether my hair appears or not. Ganun na kasimple. So judge me on the basis of my character, on the basis of the content of my mind, not on the basis of the lack of hair on my head. Ganun na sana po. Simple, pakiusap na lang ha. Kung hindi po, pag tuloy-tuloy pa yan, Jason Mandawi, ay ibablock ko na lang. Pero pagbibigyan ko pa, hindi naman ako mag-block. From now on, wag po tayong tumawag sa mga pangit na pangit. Kasi ano yan eh, pangit yun eh. Tapos wag kayo magtawag ng mga kalbo na nga tayo. Tapos yariin mo, wag tayo tumawag na siguro, iwasan ko na rin magsalitang bakla. No? Kasi bakla kasi, natural kasi ng tao yan eh. Pag pinanganak siya na bakla, wala tayong magagawa, pinanganak ng bakla eh. Diba? Ngayon, lagi nang nagsasabi dito sumasali. Pero sa ngayon, pagbibigyan ko pa, Jason Mandawi, sino ba yung Alin Calvo na sinasabi niyo po? Okay? Okay, let us be sober with each other. Thomas Isplana, gandang gabi. Tapos Nico Montes, Konbanwa dyan sa Japan. Okay. Andrea Guico, watching from Singapore. Tapos Sirlito Pornias, good evening, Doc Toto. May batas kaya na nagbabawal na hukayin ng bangkay ni Marcos sa libingan ng bayani sa pagkakamali na hindi pala ito bayani? Ay wala po akong batas na nakikita na nagbabawal maghukay, pero mayroong regulasyon ang sementeryo na huwag yung sirain ang mga hukay dyan. So kung gusto natin paalisin, mag-file tayo ng petition sa Supreme Court na patanggalin kasi hindi siya bayani. At kung nandyan si Marcos Sr., ang mga
dangal ng mga totoong bayani ay naapektuhan. Alam niyo ba, pag makikita mo sa gate ng libingan ng bayani, nakalagay diyan, nakalagay ang salita, sulat, I do not know the dignity of your birth, but I know the glory of your death. Grabe. Sarap, ganda na pakinggan, di ba? Kaya nasira yan, ang ninibing dyan si Marcos Sr. Si Exam, grabe si Mayor. Benji Pekira, halina, live na si Toto ni Toto. Kausing, what na login? Okay, Lichen, can we like and share po tayo? Paki-like po. Paki-share. Para naman tumaas yung ating algorithm. Kaya nasasyado ban tayo eh. Tapos si Leonard Brusas, o maupay nga gabi sa mga bugto ko nga waray-waray. Tapos sino pa? Si Bergie Piquero. Yeah, sino pa? Ninin Kausing. Kapatid ko. Okay. Sino pa? Si Who is Perfect. Ibig sabihin para attorney, pag sinabi natin ngiwi si BBM, hindi po yan discrimination ang ngiwi. Kasi bakit? Resulta po yun ng gawa ng tao. Pero yung resulta ng nature, kalbo, negro, kaya bawal, di ba? Yung depende yung natural natin na kahinaan ay hindi po natin dapat ganyan. Kagaya ng bakla, huwag na natin tayo tumagawak ng bakla. Kung anong maganda pakinggan sa kanila. Tapos, ibig sabihin po, kasi panlalait yan. Halip pandak, huwag mo tawagin ng tao na pandak. Kasi natural yun eh. Huwag nyo tawagin, halimbawa, yung mga sabihin mo na mga mababang uring tao, wag kaya ang pwede lang diyan na makatanggap-tanggap tawagin mo bobo. Kahit ako tawagin niyo bobo, walang problema sa akin. Kasi ang bobo po ay nakasandal, nakabase sa iyong opinion kung ang sinasabi ko ay ayon sa tingin ninyo ay hindi kaayon-ayon sa natural na logic, hindi kaayon-ayon sa kung ano ang totoo. Halimbawa, nagbigay ako ng fake news, kasalanan ko yun. Pwede niyo akong tawaging bobo. Okay? Pero huwag niyo po akong tawaging kalbo. Okay lang? So, Ate Highs Mix Vlog, good PM. Leonard Besas watching from Japan. Katoto, shout out! Ace the Delmiguez, FLM 2020. Si Francis Leo Marcos, kumusta ka na? Tapos, wag na daw pansinin. Tapos si Ace Miguel, no? Tapos sino pa? Jed Consone, naami sa Cebu. Naama day sa Cebu. Maayong gabi sa tarang mga Cebuano. Tapos Rolando Guerrero, gwapong attorney Kausing. Ayan na. Bisag kalbo, pero gwapo. Maunay ingon sa akong nanay, bago siyang namatay. Gregory Babaran, mamatay tao, digong, ay, kailangan mo, okay lang yan kung sa opinion mo mamatay tao. Pero, ang opinion man ng iba ay hindi po siya nakapatay. Di ba? Ganun lang yan. Ang opinion mo ay mamatay tao siya, pero ang opinion mo ng iba ay hindi. Okay lang. Okay, Highs Mix Vlogs. Okay? So, ganun lang. Pwede naman tawagin, BBM ay magnanakaw talaga. Bilyon-bilyon. Kasi may ebidensya naman eh. Basta may basihan ka lang sa iyong opinion, walang problema dyan. Okay? Let us express kasi lahat is entitled to his own opinion. Pero walang isa sa atin ang entitled na magpalabas ng kasinungalingan. Okay? At wala ring isa sa atin entitled na manlait. Ang panlait mo, tinitingnan mo yung simula pagkabata pa lang niya, yun na yung bitbit niya. Iyan kasi ang binigay ng Diyos sa kanya. 'Di ba? Binigay ng Diyos pag magsimula maging bakla siya, bakla. Binigay ng Diyos maging pandak, pandak. Binigay ng Diyos magiging pilay, pilay. Kaya yan lang po ang aking pakiusap. Okay? So, Alfredo, the best ka talaga, Katuto. Salamat po. Tapos sana may ibalik ang pag-attorney. Sige lang, may awa ang Diyos at let God do the rest. I'll try my best and let God do the rest. Roland Catedrillo, ang kamag-anak ng composer na si Alex Catedrilla. Ikakasal ka na! Yan ang kanta niya. Okay? So ngayon, punta na tayo sa pag-usapan natin. Okay? AD De La Cruz, tunay idol ka namin, magaling ka magpaliwanag tungkol sa batas. Duterte kami sulit. Sige, maraming salamat po. Okay, ito yung katotohanan. Ito'y totoong kwento. Ulitin ko lang sa hindi pa nakarating.
Kagabi, one day, isang night, isang araw, isang gabi, at sabi ng Bicolano, sarong banggi. Sabi ng Tagalog, isang gabi. Sabi ng mga Ilonggo sa mga Cebuano, usa ka gabi eh. Usa ka gabi. Okay. May nangyari pong insidente. Tumatakbo sa NLEX ang convoy ni Gobernador Daniel Fernando ng Bulacan. Takbo, inubos yung 4 na lane. Tapos may wangwang lahat. Wang, 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 wang. Tapos may humabol na nagmamadali na sasakyan. SUV, isa lang siya, wala siyang convoy. Umovertake siya, gumaan siya sa gilid sa shoulder. Kumbaga shoulder na dinaanan niya. Nung naka-overtake, hinabol siya ngayon ng mga nasa convoy. Ngayon, yung pag-occupy nila ng buong 4 na lane, ay bumagal ang takbo ng NLEX. Nagreklamo yung mga nakasunod. Tapos, nung nahabol nila yung naka-overtake, ay pinababa nila, tinutukan nila, 10 tao bumaba, tinutukan nila ng baril. Baba! Kung ay baba, buksan namin to. Di, napilitan magbukas ng pintuan ng ang driver. Pagtingin na sa sasakyan, nag-isa lang ang sakay. Driver lang. At bata pa. Lisensya mo! Di, walang mangyari di, binigay lisensya. Nang binasa, William Vincent Araneta Marcos. Yan pala, ang bunso ni Marcos. Road rage. Gusto nang pumatay ni Daniel Fernando. Nung nakita niya, anak ni BBM, bunso. Sabay takbuhan. Dumating yung respondente na nagresponde na mga NLEX na mga security escorts. Kinuha, iniskortan yung anak ni Marcos palayo. So, yan ang kwento. Ganon na kaiksing kwento. Ngayon, lumalaki ang kwento dahil tinanggi ng PCO secretary or acting secretary na hindi daw involved anak ni Bongbong Marcos. Ito nga, may statement pa siya. O, tingnan natin ang salita ng ito, parehas ko rin kalbo, si Dave Gomez. Pero tingin ko mas gwapo siya sa akin. Yan. Kasi magandang postura niya may mamahalin ang kanyang salamin. May nakabarong. Iyan po si Dave Gomez na secretary secretary ni Bongbong Marcos. So sinabi dito, Malacanang denied the report circulating online claiming that the convoy of the president's son was harassed by several men aboard government vehicles allegedly registered to the Bulacan provincial government along the North Luzon Highway. Ito ang mali dito. Hindi po nag-iisa lang po. In fairness sa anak ni Bongbong Marcos, nag-iisa lang anak niya bumibiyahe, siya pa nagmamaneho. Tapos sinabi ni Gomez dito, no such incident involving any president's son. Sabi niya, nagsinungaling na naman sila. Hindi naman mapapano anak niya. Ba't hindi tinatago pa ninyo ito? The unverified report described a dramatic scene in which a 3-vehicle motorcade allegedly blocked the path of the supposed convoy in the president's son, with around 15 men stepping out of the vehicles. One passenger purportedly alighted the vehicle carrying a firearm. The palace did not elaborate further, but categorically dismissed the account. President Ferdinand Marcos Jr. and First Lady Lisa Araneta Marcos have 3 sons, Joseph Simon, William Vincent, and House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos. As of Saturday night, no law enforcement agency had publicly confirmed. So, ibig sabihin, nalagay na ngayon sa tanong, totoo ba o hindi? Ngayon, bago ko sasagutin kung totoo ba o hindi, ipakita ko muna ang sasakyan na gamit ni Gobernador nang mangyari ang insidente. Ito po yung sasakyan ni Gobernador. Gobernador Daniel Arrogante Fernando. Yan. Gobernador Arrogante Fernando. Nakita nyo, yan po, tandaan nyo plate number. Yan po ang sasakyan.
Tapos ito riyan, nakuha pang sakyan, no? Itong sasakyan sa official na event dyan sa Bulacan Province. Itong sasakyan ni. Ako niyan, ang tawag nito, bulletproof yan. Hindi mo matatabla ng bala. O ngayon, ito yan, ha? Yan. So ngayon, para ang kasinungalingan nila ay inahamon ko po kasinungalingan ni Dave Gomez. Kasi po, totoo talaga. So ngayon, para mapatunayan, hinihingi ko po ang CCTV ng NLEX. Ipalabas nyo, i-post nyo sa social media ang CCTV na para makita yung mukha ng anak ni Bongbong Marcos. Ibig sabihin, sa tingin ko wala namang violation ang anak ni Bongbong. Ang may violation yung humabol sa kanya. So, ipakita ko naman ngayon yung tinatawag na kung kasinungalingan ito, ang tanong ko naman, bakit? Pero bago ko yan ipakita, nais ko muna ipakita dito yung sinulat ng naging binibiktima ni Governor Daniel Fernando na yung editor sa Bulacan News Today. News Today. Sa Metro News. Bulacan Metro News. Si Editor Orlan Mauricio. So ito sinabi niya. Confirm. Convoy of Bulacan Governor Daniel Fernando involved in a road rage incident yesterday, February 21, inside the southbound lane of NLEX that blocked the 4-lane highway while the governor's security escorts were castigating the driver of a Toyota Land Cruiser who overtook the 4 SUV convoy. It turned out that the lone driver of the Land Cruiser is the youngest son of President Bongbong Marcos. Aray ko! Mahahaba-habang paliwanag ito. Now that the LTO had taken cognizance of the road incident, the NLEX Traffic Management Office should make a public video of the incident to be transparent about the incident that involves public interest. Ito, mahilig pag kayo magtirada sa mga ibang maka-road rage. Ngayon, ito na ngayon ang involved, Bulacan Gobernador. Pero hindi nagpatinag ang LTO. Bakit? Nagpalabas ang LTO ng tinatawag na show cause order. Ito po, show cause order. Okay. Ito ang show cause order. Okay, pakita ko ang show cause order. Yan, basahin natin lahat. Provincial Government of Bulacan, registered owner of Toyota Hilux with plate number SCC 1290. Nako! Kay Gobernador yan! The designated driver of Toyota Hiace with plate number SCC 1290. This has reference to the investigation being conducted by this office in relation to a reported road rage incident involving a convoy of 4 vehicles, namely a Toyota Land Cruiser with plate number DBP 8966, Vehicle 1. Tapos Toyota Hilux with plate number SCC 1290. Tapos Vehicle 2, a Toyota Hiace with plate number SAA 1466, Vehicle 3. And another Toyota Hiace with plate number NGR 1890, Vehicle 4, against a single Toyota Land Cruiser with plate number NFX 938, Vehicle 5. At around 7:45 to 8:45 p.m. of February 21, 2026, along the southbound lane of the North Luzon Expressway, Vehicle 5 attempted to overtake the convoy, which was occupying multiple lanes. The convoy allegedly pursued Vehicle 5 with sirens, boxed it in, and forced it to stop. Approximately 10 men alighted from the convoy vehicles, surrounded Vehicle 5, and allegedly harassed and threatened its driver and passenger. The men were also allegedly armed
When an enforcer approached to check the disturbance, the men abruptly reboarded their vehicles and fled or escaped. In view of the In view thereof, you are hereby directed to appear before the Office of Intelligence and Investigation Division, Land Transportation Office, East Avenue, Quezon City on 24 February 2026 at 2 p.m. and submit a verified or sworn comment explanation on why you should not be administratively charged for the violation of the reckless driving, and why your driver's license should not be suspended or revoked or be disqualified from being granted one for being an improper person to operate a motor vehicle of Republic Act Number 4136 as amended by Section 7 of Batas Pambansa 398. In connection with the above-mentioned incident, including liability for any other violations that may be established during the course of the investigation. Upon identification of the driver's license of the designated driver, it shall be preventively suspended for a period of 90 days, pending the outcome of the ongoing investigation. Concurrently, the subject motor vehicle with plate number SCC 1290 and the driver's license shall be placed under alarm status. The designated driver is further directed to surrender their driver's license on the date of the scheduled hearing. Failure to appear and submit a verified or sworn comment explanation as required shall be construed by the office as a waiver of your right to be heard, and the case shall be decided based on the evidence at hand. You may opt to be assisted by legal counsel. So, yan po. So, ngayon, nakita nyo kung gaano ka, ano pa lang yan, gobernador pa lang yan, ha? Matindi na. Kailangan talaga matigil na rin ang mga ganong mga ugali. So, Maria Pema Duterte, pag-adik kasi arrogante. Ay, tapos Virginia Pre, Mapingjam, agenda, ibig kasi kayo, ato, Doc, Toto, watching from England. Wow. Marcel Silero, magaling gumawa ng kasinungalingan ang palasyo. Baka wala, baka pang-divert lang siguro ito ni. Okay. Ano pa, Raymond Bengson, sinungaling yung kalbo sa Malacanang. O, yung kalbo na kaharap nyo, hindi po ito sinungaling, ha? Okay. O, ito na ngayon ang pag-usapan natin. So, ang tanong na dyan, bakit itatago nyo? Wala namang in fact, pwede mong sabihin na maganda pang ginawa ng anak ni Bongbong, dapat hindi na tinago. Bakit yung tinago? Kasi natakot si BBM na baka mag-away sila ni Dan Fernando at wala nagbubuto sa kampanya niya sa Bulacan. Ay, wag ka maglala. Matatalo na si arrogante na gobernador ng Bulacan. Huwag kayo mag-alala. So ngayon, having said that, bahala na lang kayo mag-judge kung sino mas maganda. So, ipapalo up natin po ito. Batya Raul, ikulong mga kawatan sa gobyerno, Sara Duterte, my president. Tapos, sino pa? David Santos, kayo mga lakuhan, congressman at senador, DDS ang involved sa ghost projects. Bakit mo sabay DDS? Walang DDS na involved sa ghost projects. Kayo lang. Ang pakiusap ko lang sa David Santos, maglagay ka ng ebidensya dyan. Pakiusap lang, hindi naman kita pinipigilan sa iyong binabanggit kasi karapatan mong ginagalang ko yan sa pagpapahayag ng damdamin. Pero kailangan damdamin, pinakiusap ko lang na magbigay ka naman ng ebidensya. Okay? So, hanggang dyan na lang mga kaibigan. Ako'y ilike-like nyo ako lagi para lagi kayong manotify kung meron akong ibablog. At kung pwede, kung meron kayong sobra dyan, bigyan nyo ako sa inyong super sticker. At kung pwede, mag-join kayo sa aking channel. Ang membership po ay 75 pesos lang bawat buwan. At kung pwede pa, kung marami kayo, mayaman kayo, ay pakiusap na lang. Bigyan nyo ako ng GCash. Ito sa aking GCash. At sa aking bangko.
04580368536. So, ang pangalan ko. So, kung meron kayong concern, pwede nyo ako i-text dyan sa GCash number ko. Kung meron kayong pakiusap o ano na gusto nating i-vlog natin, sige, i-vlog natin po. Para alang-alang sa katarungan. Romulo Divina Gracia, hello, good, Toto, nanood ko po ba sa inyong vlog dito sa Bacolod City? So, maayong gabi kay Romulo Divina Gracia. Sige, halin subong, permi ko na ihambal imong ngaran. Romulo Divina Gracia. Aba, nahidlan ako magkaon sa Bacolod Chicken ba? Sa Soba Amor, magandang gabi po, Toto. Okay lang yan. Debbie Santos, pakiusap lang. Okay lang yan mga comment mo. Bigyan mo naman ng ebidensya, ha? Okay. So, Boston Miners, hindi pa nakaaboy si Gob na anak ng presidente. Yabang kahit sino Sir Rol Pasel, Cap. Tapos, good evening po, sir. Hanggang dyan lang. Magandang gabi po. Magandang gabi, bayan!